napagtanto na naging personal tutor na siya ni Isabel. Dahil may angking galing ito, alam niyang ang tamang pagtuturo ay maaaring magdala sa kanya sa 7th degree. Pinag-isipan niya ito ng sandali. Pagkatapos ay tinawag niya ito at sinabing ituturo niya ang conflict sa susunod. Agad siyang nagliwanag, hindi makapaniwalang nangyayari na ito sa wakas. Sinabi niya sa kanya na alis siya sa akademya sa panahon ng break para mag-ensayo at maaari siyang sumama para manood. Nagbabala siya na magiging mahirap ang biyahe, marahil ay nakamamatay, ngunit pumayag na ito bago pa man siya matapos. Gusto niya talagang matutunan ang conflict. Ano man ang mangyari, sasama siya sa kanya para mag-ensayo. Nang oras na para umalis, dumating siya na may dalang malaking backpack. Hindi makapaniwala si Frey sa dami ng walang kwentang bagay na dinala niya. Gayunpaman, naisip niya na ang mga babae ay nagdadala ng lahat ng uri ng bagay na hindi niya maintindihan. Medyo kinakabahan, nagtanong siya kung saan sila pupunta. Kahit si Frey ay hindi pa lubos na sigurado. Iniisip niya ang Hispana Mountains. Ang lugar na iyon ay kilala bilang paraiso ng mga halimaw at sobrang mapanganib. Gamit ang isang mapa, hinanap nila ang pinakamabilis na ruta at tinantya ang oras ng paglalakbay. Sa barko, abutin ito ng halos kalahating araw, ngunit ang daan patungo sa mga bundok ay mapanlinlang at puno ng mga halimaw. Gayunpaman, naghanda si Isabel nang hindi nagpapakita ng anumang takot. Hindi niya inaasahan na magiging madali ang biyahe. Sumimangot si Frey sa kanyang ugali. Habang naglalakad, pinag-usapan nila ang tungkol sa mga teleportation stone para sa malalayong paglalakbay. Ang mga bagay na yon ay hindi pa umiiral 4,000 taon na ang nakalipas. Hindi gaanong umunlad ang mahika, pero ang teknolohiya ay, kahit na, ang paglalakbay sa napakalayong distansya, gamit ang isang bato ay parang kamangha-mangha. Ang problema ay ang presyo. Napakalayo ng biyahe mula Cau Symphony hanggang Hispaniola, abutin ito ng halos 1 ginto. Tiningnan ni Frey ang kanyang bag para sa pera, ngunit 1 ginto lang ang nakita niya. Gayunpaman, mayroon siyang ibang plano. Isa ring mahalika si Isabel, tulad ni Frey Blake, kaya magalang niyang tinanong kung magkano ang pera niya. Wala siyang dala. Ayon sa kanya, ginagawang tamad ng pera ang mga tao, kaya iniwan niya ito para sa training trip na ito. Sinabi pa niya na bahagi ng pagsasanay ang kumita ng pera para sa paglalakbay. Natigilan si Frey sa kung gaano siya kawalang hiya, habang daladala ang malaking backpack na yon. Sinabi ni Isabel na walang kinalaman ang dalawang bagay sa isa't isa. Kailangan ng mga babae ng maraming gamit. Nagpatuloy sila, iniisip na may mahahanap silang paraan pagdating sa daungan. Wala sa kanila ang nakapagtrabaho dati. Malapit sa mga pantalan, nakita nilang puno ng mga mandaragat at manggagawa ang lugar. Tumingala sila sa gulat sa malaking kahoy na barko. Libre ito para sa mga mag-aaral ng akademya, na siyang nagpapaliwanag sa dami ng mga estudyante sa malapit. Sinasabing masarap din daw ang pagkain. Naglalaway na si Frey sa pag-isip pa lang dito, ngunit nalaman niyang puno na ang barko, at ang susunod ay hindi aalis sa loob ng 4 na araw. Napaupo siya sa lupa, sigurado na hindi sila makakaabot sa oras. Ang tanging pagpipilian nila ay ang Cortez, isang mas lumang planar na barko. Gayunpaman, hindi sila masyadong makareklamo. Ganoon lang talaga ang buhay. Kahit na may hihinto sa Jotenbull, makakarating ito sa Cau Symphony sa loob ng 5 araw, at libre pa rin ang sakay ng mga estudyante ng akademya. Sa loob, nag-uusap ang mga tripulante. Isang lalaking may peklat sa mukha ang nagsabing handa na ang lahat. Inutusan sila ng kapitan na maglayag ngayong gabi para sa isang perpektong pagsalakay. Tumawa ang isa pang lalaki na may takip sa mata. May nagtanong kung bakit niya tinanggal ang kanyang mata, at sinabi niyang iyon ang marka ng isang pirata. Habang pinag-aralan ang isang mapa, pinag-usapan nila ang mga uhaw sa dugong pirata. Itinuro ang isang liblib na lugar, sinabi ng isa sa kanila na ang kanilang target ay ang barkong hihinto sa Chutonbol. Tatambangan nila ito pagkatapos dumaan sa Oskil Islands. Ang natitira na lang ay ang pangalan ng barko. Ito ang Cortez. Puno ng mayayamang bata, nakatayo sina Frey at Isabel sa harap ng barko. Nagpakilala ang kapitan at tinanggap ang lahat sa barko. Magalang na nagsimulang makipag-usap si Isabel sa kanya. Kung wala ang barkong ito, maghihintay pa sila ng 4 na araw, at kahit disente, kakaunti lang ang pasahero nito. Ipinaliwanag ng kapitan kung bakit dumadaan ang ruta sa Oeskel Islands kung saan madalas lumitaw ang mga pirata. Kinabahan si Isabel, ngunit mabilis niya itong pinakalma. 2 barkong pandigma lamang ang nag-escort sa kanila, ngunit bawat isa ay may 4th degree mage, at pareho silang battle mage mula sa Magic Tower. Kaya kahit na dumating ang mga pirata, hindi sila dapat maging banta. Pinanatili ng 2 mage ang kanilang mga protective spell na nakatulong para kumalma si Isabel. Kung may isip ang mga pirata, hindi sila atake. Pagkatapos ay may napansin si Frey na nakakabagabag. Biglang nayanig ang mga tripulante sa pagkakita sa mga pirata. Isang malaking, armadong barko ang dumidiretso sa kanila. Maging si Kapitan Mas ay natigilan. Nagpanik si Isabel sa nangyayari habang nanatiling kalmado si Frey. Nalubog na ang mga barkong pandigma. Iyon pa lang ay nagpapatunay na hindi sila ordinaryong mga pirata. Mayroon silang malalaking kanyon at seryosong determinasyon.
Ilang minuto kanina, natagpuan ng mga pirata ang kanilang target at nakita ang paparating na Cortez. Nag-alala sila sa dalawang barkong escort, ngunit mayroon silang lihim na sandata, isang espesyal na panauhin para sa pagsalakay. Nagsasalita sa isang kakaibang wika, ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan. Si Lord Dullard yon, isang lich na tumutulong sa kanila sa pag-atake. Ang kanyang mahika ay kinatakutan maging ng mga pirata. Naglalabas siya ng purong kadiliman at pagkawasak, ngunit nagtiwala sa kanya ang kapitan. Isa itong undead na halimaw, at sa isang lich sa kanyang panig, inakala ng kapitan na gagawa siya ng kasaysayan sa mga pirata. Nagsimulang ihanda ng undead ang kanyang spell, madilim na kapangyarihan na may halong aninong mahika. Ang una niyang atake ay Ice Spear. Pinaputukan niya ang mga barkong pandigma, tinusok ang mga katawan nito para tamaan ang mga mage na namamahala. Nang makita ang atake, sinubukan ng dalawang mage na ipagtanggol ang kanilang sarili. Huli na ang lahat. Masyadong malakas ang mga sibat. Sinubukan nila ang lahat, ngunit patuloy na pinupunit ng yelo ang mga barko at tuluyan silang sinira. Tumawa ang kapitan ng pirata, nang angarap na sa mga kayamanang makukuha nila ngayong gabi. Inilabas ng kanyang mga tripulante ang kanilang mga espada para sa labanan. Habang papalapit sila, sinubukan niyang purihin ang spellwork ni Dullard. Pagkatapos ay may naramdaman ang undead na kakaiba. Nang lumingon siya, maging ang kapitan ay napaurong. Sinabi ni Dullard na naghagis siya ng 3 Ice Spear. Hindi niya maintindihan kung bakit nakalutang pa rin ang huling barko. Naalala ng kapitan na hiniling niya na huwag sirain yon dahil ang mga pasahero ay gagamiting hostage. Iyon ay ikinainis lamang ng lich na sumigaw at tinawag siyang isang tangang bata. Sinabi niyang sapat lang ang lakas ng atake niya para pigilan ang pagtakas at paglaban, hindi para palubugin ang barko. Mukha pa ring nalilito ang mga pirata. Sinabi ni Dullard sa kanya na may kakaiba siyang nararamdaman sa barkong iyon. Samantala, nagsimula ang kaguluhan sa Cortez habang tumatakbo ang mga estudyante sa deck. Sa gilid, isang misteryosong figura ang nakaupo nang hindi gumagalaw. Sa ilalim ng isang hood, mukha siyang pagod at mabigat ang paghinga. Nanatili sina Frey at Isabel kung nasaan sila, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Takot na takot si Isabel matapos makitang nawasak ang mga barkong pandigma, ngunit hindi nagbago ang mukha ni Frey. Ipinatong niya ang kamay sa ulo nito at sinabihang kumalma. Sa ngayon, mga pirata pa lang ang kinakaharap nila. Mayroon siyang mas malalaking alalahanin. Nakita niya ang 3 Ice Spear, ngunit ang isa na nakatutok sa kanilang barko ay naglaho sa ere. Alam niyang wala siyang ginawang anumang defense spell, nagsimula siyang pag-isipan ito. Naramdaman niya ang mana, ngunit hindi niya ito napigilan. Pagkatapos ay nakaramdam siya ng isang presensya na nagpapaalala sa kanya ng sakit mula sa demigod at tumaas ang galit sa kanya dahil hindi niya nagawang ipagtanggol ang sarili. Pinilit niyang mag-focus. Hindi ito isang demigod. Ang mana ay parang undead, ngunit hindi pa rin nila alam kung sino ang nagprotekta sa barko. Habang may kamay malapit sa kanyang labi, patuloy siyang nag-isip kung sino man iyon, karapat-dapat silang pasalamatan. Samantala, patuloy na lumalapit ang barko ng mga pirata. Nagtakbuhan sa takot ang mga estudyante. Nagtabi ang mga barko at itinawid ang mga hagdan bilang tulay. Sumugod ang mga armadong pirata. Humingi ng tulong ang mga tripulante, hindi alam kung paano lalaban. Nagtakbuhan ang mga tao sa gitna ng matinding gulo. Nagsimulang bumagsak ang mga katawan nang may isang tumayo para kumilos. Nagsisimula na ang tunay na laban. Mas maliit ang Cortez kaysa sa Nifla, pero marami pa rin itong pasahero, mga 40 bata mula sa mayayamang pamilya. Sa pag-iisip ng perang pantubos, napangisi ang kapitan ng pirata. Binati niya sila at ipinakilala ang kanyang grupo bilang mga uhaw sa dugong pirata. Inilabas ng kapitan ng Cortez ang kanyang espada para harapin siya, pero ang nakita lang ng pirata ay isang bowl ng kayamanan na puno ng kayabangan. Humalakhak ng malakas ang kanyang mga tauhan. Ikinagalit ng lahat ang pambabastos. Pagkatapos ay napansin ng pirata ang isang taong nakatayo sa harap niya, isang estudyanteng mukhang walang magawa. Ipinahayag ng lalaki na puno ang barko ng mga modelong estudyante na magiging magagaling na salamangkero. Sa madaling salita, maling barko ito para atakihin. Nakita ng kapitan ng pirata ang sinusubukan niyang gawin habang nagsimulang gumamit ng mahika ang lalaki para ipagtanggol ang sarili. Bago pa siya matapos, may lumipad patungo sa kanya at bumangga sa kanya sa kahoy. Naghagis ng kutsilyo ang kapitan ng pirata. Agad na nataranta ang lalaki. Dahil nakabaon ang talim sa tabi ng kanyang leg, nanginginig siya sa takot. Tulala sina Frey at Isabel sa gitna ng gulo. Alam ni Frey na sa leg ng lalaki nakatutok ang kutsilyo pero nagbago ang direksyon nito. Naramdaman ang presensya ng lalaking nakatakip ang ulo, inisip niya kung iyon din ba ang taong nagprotekta sa barko. Pagkatapos ay may boses na nagsabing hindi kayang labanan ng binata ang pirata. Binalaan siya ng figura na huwag sumuong sa panganib. Manahimik ka at sumunod. Umakto ang kapitan ng pirata na parang pagkakamali lang ang lahat, pagkatapos ay nagpasya siyang itigil na ang kalokohan. Nang makakita ng madaling target, pinili niyang gawin siyang halimbawa. Umatras ang lalaki, sinusubukang protektahan ang sarili. Sa sobrang takot ay naihi siya sa sarili. Pinagtawanan siya ng kapitan dahil doon, tinawag siyang sanggol.
Sabi ng isang pirata, siya na ang bahala. Ipinasa niya ang lalaki sa kanyang balikat at nagbiro tungkol sa pagpapaligo sa kanya. Sinabi ng nakatakip na figura na tumigil siya, ngunit inihagis ng pirata ang lalaki sa dagat. Nahirapan lumangoy ang estudyante at humingi ng tulong. Lumayo siya ng lumayo sa barko hanggang sa hindi na siya makita. Kahit na si Orko ay second degree, pinatay siya ng walang awa. Walang pakialam ang mga pirata. Sa galit, sa wakas ay sumalakay ang ibang estudyante gamit ang mahika. Nagreklamo lang ang kapitan na masyadong maingay ang mga bata. Nagpakawala ng sunod-sunod na spell ang mga estudyante, pero dinurog sila ng isang bagay na mas malakas. Ang kapangyarihan ng undead ang nagpoprotekta sa mga pirata. Kumalat ito sa lahat ng dako, hinaharangan ang bawat atake. Walang ideya ang mga estudyante kung paano lalabanan ang masamang puwersang iyon. Tumawa lang ang kapitan ng pirata, habang ang undead ang gumagawa ng tunay na trabaho. Gamit ang dark magic, tinalo niya ang mga estudyante. Isang madilim na puwersa ang sumubok na hilahin silang lahat. Isang lalaki ang tumitig ng hindi makapaniwala. Nabasa niya lang ito sa mga libro, isang nakakatakot na makapangyarihang lich. Nasindak si Isabel sa halimaw, ngunit nanatiling malalim sa pag-isip si Frey. Nakipagkasundo ang mga pirata sa isang immortal na nilalang, ngunit hindi nakikipagtawaran ang mga immortal sa mga mortal maliban kung ginagamit nila sila. Ang mga pirata, syempre, ay pera lang ang mahalaga. Mas mahalaga ang kanilang kasakiman kaysa sa anupaman. Dahil sa takot, hinawakan ni Isabel si Frey, at sinabihan niya itong bumitaw dahil lalo siyang iniinit. Pagkatapos ay nakita niya ang mukha nito at natigilan. Umiiyak siya. Ngayon ay malinaw na hindi ito mga ordinaryong pirata. Ang lich ay hindi bababa sa 5th degree, kaya hindi siya mapigilan ng mga salamangkero sa barko. Humarap ang kapitan ng pirata sa mahiwagang figura. Dahil gusto ng mga sagot, inutusan ng lich kung sino man ang humarang sa kanyang atake na lumabas. Alam niyang nasa barko lang ang taong iyon. Nang walang sumagot, nagbanta siya. Nabuo ang mga palasong yelo sa kanyang kamay, at nagbabala siya na kung magtatago ang taong iyon, mamamatay ang lahat. Takot na takot ang mga tripulante. Tumatawang parang baliw, ginawa niyang mas malaki at mas nakamamatay ang mga palaso. Sinubukang pigilan ng kapitan si Lord Dullard. Ipinaalala na kailangan pa nila ng mga bihag, ngunit binigyan siya ng undead ng nakakatakot na tingin. Maging ang kapitan ay hindi makatingin sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay may tahimik na humakbang pasulong. Itinago pa rin ng lalaking nakatakip ang ulo ang kanyang mukha, ngunit hinala na ng lich na siya ang nakialam. Walang pag-aalinlangan, inamin ng binata na siya yon. Interesado, tinanong ng lich ang kanyang pangalan. Pagkatapos ay tinanggal ng lalaki ang kanyang takip at lahat ay natulala. Maging si Isabel ay mukhang nagulat. Si Frey naman, tila kakaibang walang pakialam sa lahat. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si Peron Jun. Nakilala siya ni Isabel bilang isang kaklase mula sa akademya. Kilala ng lahat si Peron. Pinamumunuan niya ang pinakamalaking club sa akademya at siya ang tunay na anak ng isa sa 3 pinakamakapangyarihang pamilya ng imperyo. Mayroon din siyang matataas na grado at madalas nakalaban si Isabel para sa unang pwesto, ngunit hindi ito ang oras para doon. Inamin niya na bagamat magkalapit ang kanilang mga grado, malamang na mas mataas ang kanyang degree kaysa sa kanya. Namangha ang mga babae nang makita si Peron sa barko. Ang ilan pa nga ay nagsaya sa pag-aakalang makakaligtas sila. Umaasa si Isabel na kakayanin ito ni Peron, ngunit sinabi ni Frey sa kanya na huwag masyadong umasa. Tumutulo ang dugo mula sa bibig ni Peron. Malamang nahirap na siyang tumayo. Ang lich ay hindi bababa sa 5th degree, at kahit na may talento si Peron, mukhang kalalampas niya lang sa antas na yon. Ang makaligtas sa isang spell na mas malakas kaysa sa kanya ay isa ng himala. Sa desperasyon, tinanong ni Isabel kung mas mataas ba ang antas ni Frey kaysa sa undead, ngunit sinabi niyang hindi. Kahit na, pinakiusapan niya itong umatras dahil ramdam pa rin niya ang init at pagod. Nagsisi si Peron sa pagpili sa barkong iyon. Pinili niya ang may mas kaunting estudyante para hindi siya mapansin at naging malaking pagkakamali ito. Napigilan niya ang spell, ngunit dahil sa pagsisikap ay parang mabibiyak ang kanyang katawan. Sa pagharap sa nilalang, wala siyang ideya kung paano ito tatalunin. Sinabi ng undead na ito ang kanyang maswerteng araw. Hindi niya inaasahan na makakahanap ng ganito kahusay na material. Nagkatitigan silang dalawa sa katahimikan. Sa pag-akalang malapit na ang kamatayan, ipinikit ni Peron ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay may nagtanong sa kapitan ng pirata kung ano talaga ang gusto niya. Umiti siya ng bahagya at sinabing hindi ito seryoso. Nang makita ang napakaraming mahahalagang bata na tumatawid sa mapanganib na Osal Islands, hindi nila ito basta-basta mapapalampas. Kaya bilang kaibigan ng lahat, ihahatid nila sila ng ligtas sa Chaos Symphony. Dagdag pa ng isang pirata na abala ang kapitan, pero tinapos niya sa pagsasabing gagawin lang nila ito kapag nabayaran na para sa kanilang proteksyon. Kaya sa huli, pera lang din pala ang habol. Nanatiling hindi gumagalaw si Peron, tapos ay nagbigay siya ng isa pang alok. Siya na lang daw ang magiging hostage. Kayang bayaran ng pamilya Jun ang doble ng inaasahan ng mga pirata. Pero tumanggi ang kapitan, sinabing dahil may immortal siyang kasama, kaya niyang makuha ang kahit anong halaga na gusto niya. Nagkibit balikat lang si Peron at inaming may punto siya.
Hindi siya sapat na malakas para talunin ang lich na kinuha nila. Gayunpaman, sinabi niyang lalaban siya ng buong lakas at sisiguraduhin hindi siya mamamatay ng mag-isa. Nagulat ang kapitan sa sagot na yon. Naging interesado talaga si Frey sa binata at mas lalo siyang humanga dahil sa ganoong klaseng tapang sa edad niya. Naisip niyang may magandang kinabukasan ang bansa. Ngunit walang balak ang undead na baguhin ang kanyang isip. Kahanga-hanga ang mana ni Perun, pero namutla pa rin siya nang maintindihan kung ano ang gusto ng halimaw. Sinubukan niyang iwasan ang mga madidilim na atake, ngunit balak ng undead na ubusin ang lahat ng kanyang mana at gawing alipin ang kanyang katawan. Gamit ang kapangyarihan nito, nahuli nito si Perun sa kanyang mga kuko. Sa puntong iyon, tapos na ang usapan, at ang plano ay ilipat ang lahat sa barko ng mga pirata. Nagtakbuhan sa takot ang mga estudyante, pero sa pilitan silang hinuli ng mga pirata. Mahigpit nilang hinawakan ang mga babae at hindi binitawan. Mukhang tuwang-tuwa ang mga pirata sa kanilang sarili hanggang sa maalala ng piratang may isang mata na dapat tumulong din siyang kumuha ng mga hostage. Tapos napansin niya si Isabel. Lumapit siya sa kanya at nagtago naman ito sa likod ni Frey. Inasar ng pirata si Frey, tinawag siyang Tingting. Lumingon-lingon si Frey na parang hindi alam kung sino ang tinutukoy hanggang sa napagtanto niyang siya pala ang kausap. Inasar siya ulit ng lalaki, na yun naman ay tinawag siyang payatot na paslit. Kalmadong humingi ng kaunting respeto si Frey. Talagang nainis ang pirata sa sagot na yon. Pinatunog ang mga kamay, nagpasya siyang bugbugin si Frey. Ngunit hindi na tinag o sumunod si Frey. Sa mga oras na yon, may ilang estudyante nang nakatali. Bumulong si Jack na lumaki na raw ang ulo ni Frey. Naiinis na ang pirata. Sumugod siya papunta kay Frey at umatake ng nakahanda ang kanyang espada. Lahat ay nanonood ng mabuti. Kahit napapaligiran ng takot, nanatiling kalmado si Frey. Lumapit ang pirata, handang ibigay ang huling suntok. Pumikit si Isabel, hindi makayang manood, pero ang nabugbog at nabungi ay ang pirata. Tinangay siya ni Frey gamit ang kanyang kapangyarihan. Lumipad ang lalaki na parang bulok na prutas. Saglit na tiningnan ni Frey ang resulta. Ang sipa niya ay nagpatalsik sa kalaban diretsyo sa dagat, na ikinagulat ng lahat, dahil ang nakatayo doon ay si Frey, ang tinaguriang walang hanggang talunan ng akademya. Nakatitig lang ang binatang blonde na may asul na mga mata, sinusubukang alamin kung anong klaseng dalaw yon. Inulit niya ito sa kanyang isipan, isang umiikot na sipa na puno ng mana bago pa man makatira ang pirata. Alam na niyang may talento si Frey pero hindi ganito kaperpektong kontrol. Pabalik sa kasalukuyan, pinigilan ni Frey ang babaeng may pulang buhok sa paghakbang at tinapik ang ulo nito. Sinabihan niya itong manatiling alerto. Lahat doon ay mas mahina sa kanya maliban sa lich, kaya kayang-kaya niyang protektahan ang sarili niya. Diba? Ngumiti ng bahagya ang mage at hinawakan ang kanyang ulo. Pagkatapos ay nag-focus siyang muli habang hinarap ni Frey ang mga pirata. Nagtanong ang isa sa mga kidnapper kung ano ang nangyari. Pagkatapos ay inasar niya ito, sinabing natalo lang ang kaibigan niya dahil na-distract sa isang magandang babae. Sa isang iglap, nasa harapan na niya ang binatang may kulay abong buhok, sobrang bilis ng kilos na halos humangin. Hindi man lang na proseso ng pirata ang bilis na yon. Mula sa likuran, tahimik na nanonood ang lich, pinag-aaralan si Frey at halatang nagulat. Pagkatapos ay sumabog ang aura na may malakas na pagsabog. Litong-lito pa rin, umungol sa sakit ang pirata. Pinatay siya ni Frey at malamig na sinabing hindi na sana nila tinanggap ang kasunduang iyon. Hindi niya gusto ang ganitong ayos at hindi na siya magiging mabait. Sa isang saglit, naisip ni Frey na hindi pa siya nakakapatay dati, pero hindi na ito mahalaga habang nakatingin ang lahat sa gulat. Ang mga taong tulad nila ay hindi naman magugustuhan ang isang tulad niya. Sumugod ang lahat ng pirata sa binatang may kulay abong buhok na may malalakas na sigaw. Sinalubong sila ni Frey ng malamig na tingin, hinawakan ang bagsak na lalaki sa leg, at inihagis sa dalawa pang iba. Pagkatapos ay sinundan niya ito ng isang atake ng aura na tumagos sa lahat ng nasa harapan niya. Sinubukan siyang palibutan ng mga nakatayong pirata para atakihin mula sa likod, ngunit sa isang iglap, ikinalat ni Frey ang kanyang aura at dinurog din sila. Ang lalaking katabi ng lich ay nasabi na lang na imposible ito. Samantala, patuloy na pinabagsak ni Frey ang mga pirata isa-isa. Nanood ang mga estudyante na may pagkamangha sa sobrang laking agwat ng kapangyarihan. Sinubukan ng isang pirata na iligtas ang sarili sa pamamagitan ng pagkuha ng isang babaeng hostage at pagmamakaawa, ngunit agad siyang sinugod ni Frey ng sobrang bilis na para bang nag-iwan siya ng mga aftermage. Isang sipa ang nagpatalsik sa pirata sa ibabaw ng babae at tumama sa kanyang bibig. Sinubukan ng iba na palibutan si Frey pero tumalon siya at sila ang nagkabanggaan sa isa't isa. Galit, sumigaw sila na hihilahin nila siya sa ilalim ng dagat. Pero nang tumingala sila, hawak ng binatang may kulay abong buhok ang isang malaking bola ng enerhiya. Nagpanik sila at nagmakaawang tumigil siya, pero pinakawalan niya ito na may malamig na mukha at walang kaimik-imik. Ang kanilang mga sigaw ang huling narinig, at pagkatapos ay alikabok at mga sunog na marka na lang ang natira. Dahan-dahang bumaba si Frey, tapos napansin niyang may isang piratang nakaligtas. Hawak ng lalaki ang mage bilang hostage at tinawag na halimaw si Frey. Binalaan niya si Frey na huwag gumalaw kundi sasaktan niya ito.
Tinitigan siya ni Frey ng isang segundo at walang emosyong nagtanong kung ano ang sinabi niya. Kumislap sa pagkalito ang kalbong pirata, at bago niya namalayan, naghahanda na ng atake ang mage. Tumingin siya diretsyo sa mga mata nito, at nagpakawala ng malakas na kuryente na lumamon sa kanilang dalawa. Isang pagsabog lang ay sapat na para pabagsakin siya. Natahimik ang mga tauhan sa paligid nila, sobrang gulat para magsalita. Ang lich at ang babaeng may pulang buhok sa tabi niya ay gulat na gulat din. Nagkatinginan sandali ang mage at si Frey hanggang sa nagtanong ang babaeng may pulang buhok kung ano ang tingin niya sa kanyang mga kakayahan. Walang ganang sinabi ni Frey na nag-aasal siyang matamis at inosente para sa isang taong ganoon kapanganib. Pagkatapos ay umalingaw ang palakpakan, ang palakpak mula sa likuran ay nagpalingon sa bida. Ito ay ang masamang loob sa tabi ng lich, mabagal na pumapalakpak at iniinsulto ang kanilang lakas. Kahit na, inamin niyang humanga talaga siya. Nagkatitigan sandali ang bida at kontrabida, tapos binasag ng kontrabida ang katahimikan sa isang alok. Sinabi niyang malinaw na hindi ordinaryong mage ang binata, pero mahirap pa ring harapin ang buong barko ng mag-isa. Nanatiling tahimik ang binatang may kulay abong buhok at hinayaan siyang magsalita. Sinabi ng kontrabida na gusto lang niya ng kalahati lang ng mga trainee. Sumulyap ang bida sa mga bihag. Umiiyak ang isa para sa kanyang ina, habang humahagulgol ang iba, nagmamakaawang huwag kunin. Tinanon ng kontrabida kung tatanggapin niya ang alok, iligtas ang ilang tao, at umalis ng buhay, tinawag itong isang win-win. Nagtanong ang bida kung paanong naging win-win yon, gayong halos lahat ng puwersa ng kalaban ay wala na. Nagkibit balikat lang at mumisi ang kontrabida. Sabi niya, ang lalaking kulay abo ang buhok ang makakapili kung sino ang mananatili at sino ang ibibigay. Isang babaeng blonde ang biglang tumakbo papalapit, nagmamakaawang mapili. Sinubukan niyang ihagis ang sarili sa kanya, desperadong mailigtas. Kung hindi sapat ang pera, nag-alok siya ng ibang uri ng bayad, nang angakong gagawin ang lahat ng gusto niya. Isa pang trainee ang lumuhod at nagmakaawa rin. Hindi nagtagal, sumali si Moore, nag-aalok ng pera para bilhin ang kanilang buhay. Walang ganang sinabi ng lalaking kulay abo ang buhok na wala siyang pagpipilian at sinabihan si Isabel na kolektahin ang mga bayad. Pero sumagot si Isabel na hindi niya pwedeng gawin yon ng seryoso. Nang marinig ang kanyang protesta, umisi ito at nagbiro tungkol sa pagsisimula ng isang subasta, na lalo lang ikinainis niya. Ang mga tao ay patuloy na umiiyak, nagmamakaawa, at dumudumog sa kanya, habang ang iba ay tahimik lang na nanonood. Sa wakas ay tinanong ni Frey kung tapos na sila, pagkatapos ay itinulak niya palayo ang babaeng blonde, sinabing masyado itong madikit at amoy bulok na isda. Tinawag niya silang mga daga, sinasabing ang natutunan lang nila ay kung paano gamitin ang pera para makuha ang kanilang gusto. Nabuhay sila sa pinaghirapan ng kanilang mga magulang at ginamit iyon para apihin ang iba, hindi karapat-dapat na tawaging mga salamangkero. Ang isang salamangkero, anya, ay dapat protektahan ang mga mahihina. Ang isang tunay na salamangkero ay inililigtas ang iba bago ang sarili, at lalo lang siyang hinangaan ng dalaga dahil doon. Pagkatapos ay sinira niya ang sandali sa pamamagitan ng pagbanggit muli kay Paimon na ikinagalit ng babaeng mapula ang buhok. Samantala, nanonood ang mga kontrabida mula sa malayo. Sumulyap ang lalaking mapula ang buhok sa lich, nagtataka kung bakit ito masyadong tahimik. Nagdududa ba siyang matatalo niya ang batang iyon? Sumagot ang lich na walang sinumang tao ang higit sa kanyang kapangyarihan. Natigilan ng lalaking mapula ang buhok, nagulat na nabasa ng lich ang kanyang iniisip, saka mabilis na umayos ng tayo. Sinabi ng undead na nagmamasid lamang siya, at tahimik na nagpa siya ang kontrabida na mas ingatan ang kanyang mga iniisip. Patuloy na pinag-aralan ng halimaw si Frey, nakakaramdam ng isang uri ng mana na hindi pa niya naramdaman dati at hinusgahan siyang isang magaling na mandirigma. Gayunpaman, isa lamang siyang 5-star mage. Kaya't nagpa siya ang lich na hindi siya kayang harapin ng tao, at inilabas ang kanyang kapangyarihan, na pumunit sa kanyang balabal. Ang lalaking mapula ang buhok sa tabi niya ay pinuri si Lord Dullard ng may buong kumpiyansa. Pinanood ng mga bida ang pagtaas ng kapangyarihan ng halimaw. Sinabi ng undead na nakatalo na siya ng hindi mabilang na mga taong tulad nito dati at inutusan ang salamangkero na sumuko at maging sa kanya. Nanatiling kalmado ang lalaking kulay abo ang buhok at sinabing masyadong madaldal ang halimaw. Agad na gumamit ng isa pang spell ang lich, lumilikha ng mga lilang misil na parang sibat. Nagulat ang babaeng mapula ang buhok sa spell, ngunit bago pa siya makapagsalita, pinaputukan ng lich ang mga bida. Tumabilang ang bida, at halos tamaan ng atake ang mga pirata sa malapit. Ngunit kumurba ang mga misil sa ere at bumalik para sa isa pang tama. Binalaan ng salamangkero si Frey na huwag magkampante. Patuloy siyang hahabulin ng spell. Umiwas siyang muli na parang wala lang, sinasabing naintindihan na niya ang daya. Habang nanonood sa malapit, inisip ng lalaking mapula ang buhok na mapanganib ang spell. Ang mga misil na iyon ay patuloy na susundan ang kanilang target, kahit na may iba pang spell na gawin si Dullard. At pagkatapos noon, gumamit ang lich ng mga kamay na buto. Kumalat ang mahika sa kubyerta, at mga kamay na kalansay ang lumabas mula sa ilalim. Patuloy na umiiwas ang bida sa mga misil, ngunit nabigla siya ng mga kamay mula sa likuran.
Nagsimulang magdiwang ang kontrabida na parabang tapos na ang laban, habang mahinang tinawag ng dalaga ang pangalan ni Frey, pagkatapos ay isinigaw niya ito habang sumasabog ang mahika ng lich. Lalong lumakas ang pagsabog, na pumilit sa babaeng salamangkero na protektahan ang kanyang sarili, at ang iba pa gamit ang isang harang. Nagkagulo ang lahat sa malapit para iwasan ang mga natirang atake. Pinanatili ng babaeng mapula ang buhok ang harang hanggang sa tumingin siya sa gitna at napagtantong wala na ang bida. Tanging mga sirang bahagi ng barko na lang ang natira roon. Tinawag niya ito, nagmamakaawa para sa isang sagot. Nagsimula nang magluksa ang blonding salamangkero. Pagkatapos, nang walang babala, huminto sa ere ang mga misil ng lich. Natigilan ang undead at mabilis na lumingon sa paligid. Ang sarili niyang mga misil ay nakatutok na ngayon pabalik sa kanya. Nagmamadali siyang nagtaas ng repulsion shield para harangin ang mga ito, ngunit nasira nito ang kanyang konsentrasyon, at nakawala ang salamangkerong hawak niya gamit ang mahika. Hindi na yon mahalaga. Nag-ipon siya ng isa pang madilim na spell sa kanyang mga kamay at pinasabog ang mga natitirang misil. Hindi niya ito maintindihan. Paano na ibalik ng bata ang sarili niyang mahika laban sa kanya? Akala niya tapos na ang laban hanggang sa lumitaw ang lalaking kulay abo ang buhok sa likuran niya. Nagulat ang lahat ng nanonood nang makita si Frey na nakatayo roon na walang anumang galos. Umikot ang lich, hindi ito maintindihan. Ngunit kahit paano siya gumalaw, nanatili ang bida sa kanyang likuran, gamit lamang ang bilis para paglaruan siya. Dahil sa takot, tumalon ang halimaw sa ere para makatakas. Natataranta ang lich, sinusubukang alamin kung paano ito naging posible. Hindi dapat gumalaw ng ganoon ang mga tao, ngunit tumingala lang ang bida sa kanya, nagniningning ang mahika sa kanyang mga mata na may buong kumpiyansa. Tinanong ng dalaga kung okay lang si Frey, at sumagot siya ng isang kalmadong tingin at maliit na tango. Tinitigan niya ito ng may paghanga at naalala ang isang pangitain ng isa pang salamangkero na kamukhang kamukha niya. Nagsisimulang magdugtong-dugtong ang mga piraso, at nagsisimula na siyang makaunawa. Pagkatapos ay nagsimulang mag-charge ng isa pang spell ang kontrabida, na ikinatakot ng blonding lalaki sa malapit. Nagpakawala ang lich ng ulan ng mga higanteng sibat na yelo sa barko. Tumingala ang mga tripulante sa takot. Siguradong tapos na. Nagpasya ang lich na ang pagsira sa barko ang tanging paraan para mailigtas ang kanyang sarili, kaya't patuloy niya itong binomba, handang isakripisyo ang lahat kung kinakailangan. Pagkatapos ay may isang bagay na nagpatigil sa kanya. Ang bawat atake ay madaling naharangan. Nagtayo si Frey ng isang napakalaking harang sa paligid ng barko. Nakatitig lang ang undead at tinawag itong imposible. Sinabi ng blonding lalaki na totoo ngang imposible. Ubo siya ng dugo sa pagsusubok na pigilan kahit isang sibat lang. Samantala, patuloy na nag-isip ang dalaga kung sino talaga si Frey. Sa itaas nila, tinawag siya ng halimaw na isang hamak na tao. Habang bumubuo ng isang malaking iceberg para ihagis sa barko, sumigaw ang blonding lalaki na walang makakaharang sa ganoon kalaking bagay. Umuungal na mamatay ang mga tao, inihagis ng lich ang napakalaking yelo na parang bulalakaw. Sumagot ang bida sa pamamagitan ng pagtalon paakyat, dumiretso sa higanting sibat at hinati ito sa dalawa. Patuloy siyang umakyat hanggang sa magkaharap na sila ng halimaw. Hinarangan ng mga mas batang salamangkero sa barko ang mga nahuhulog na labi. Hindi makapaniwala ang lich, nagrereklamo na hindi siya maaaring mapigilan ng isang hamak na 5-star mage. Sinabi ng lalaking kulay abo ang buhok na alam lang niya ang landas na dapat niyang tahakin. Sumigaw pabalik ang undead, tinatanong kung alam ba niya talaga kung ano ang nasa kabila ng 5 stars. Inasar siya ni Frey, sinasabing kailangan niyang pagbutihin pa dahil walang kwenta ang mga spell na yon dito. Nayanig, tinanong ng lich kung sino talaga siya. Unang ipinakilala ng bida ang kanyang sarili bilang si Frey Blake, ang walang hanggang talunan ng akademi, at ang pangalan pa lang ay ikinatakot na ng halimaw. Pagkatapos ay ipinahayag niya na siya si Lucas Trauman, nagbalik pagkatapos ng 4,000 taon, ang pinakamalakas na salamangkero sa kasaysayan. Nagreklamo ang mga salamangkero sa barko na halos hindi na sila makasabay habang sinusubukang manatiling nakatuon. Tumingala ang dalaga na may pag-aalala. Sa hindi paniniwala, sinabi ng halimaw na imposible yon. Patay na si Lucas. Pagkatapos ay sumugod siya gamit ang isang kamay sa isang direktang pag-atake. Lumitaw si Frey sa likuran niya, inasar na mas maganda siyang tingnan mula sa likod at umatake. Tumagos ang kanyang kamay sa katawan ng halimaw at hinawakan ang asul na puso nito. Sinabi ng bida na alam niya kung ano yon at tinanong kung plano pa ba ng lich na mabuhay. Idinagdag niya na nahulaan niya kung nasaan ang core, bagamat dahil sa uri nito ay mas mahirap matiyak, habang sumisigaw ang halimaw na maghintay siya. Dinurob ni Frey ang bato at sumunod ang isang malaking pagsabog. Nagkahiwa-hiwalay ang halimaw at naglaho sa hangin, naiwan ang mage na nakalutang doon, nanonood ng may seryosong mukha. Natigilan ang mga mage sa barko sa bilis ng pagtatapos nito, at nagsimulang magdalamhati ang mga pirata sa kanilang pagkatalo. Panay ang tanong ng kontrabidang may pulang buhok kung paano naging posible ang lahat ng ito. Pagkatapos ay lumitaw si Frey sa likuran niya, na nagpapahiwatig na alam na niya kung ano ang susunod. Wala nang magiging kasunduan. Lahat ng pirata sa barkong iyon ay babagsak.
Pagkalipas ng ilang sandali, natalo na ang lahat ng pirata, kasama na ang may pulang buhok na napunta sa pinakamalalang kalagayan sa lahat. Nakatayo ang bida sa gitna ng mga bagsak na katawan, tinatapos ang lahat sa isang huling pababang atake. Pagkatapos nyon, lumingon siya at nakita ang mga baguhan na nakatitig mula sa malayo, lalo na ang mage na may pulang buhok na tumingin sa kanya ng may paghanga. Pagsapit ng bukang liwayway, nakarating sila sa isang daungan. Bumaba si Frey sa barko kasama ang babae, ngunit pinigilan siya ng isang binatang blonde at pinuri ang kanyang husay. Sinabi pa niya na isa siyang malaking tagahanga. Nagpatuloy lang sa paglakad si Frey at nalilito si Isabel kung gaano siya kalamig. Ngunit lumapit ang binata, yumuko, nagpasalamat sa kanya, at sinabing babayaran niya ito sa pagligtas ng kanyang buhay. Mabilis na sinabi ng babae kay Prith na hindi niya kailangang yumuko ng ganoon. Nagulat na nanood si Frey tapos ay tahimik na nagrelax. Tinanong niya kung kumusta ang pakiramdam ng binata dahil maaaring nasaktan siya ng shockwave. Sinabi ng blonde na ayos lang siya dahil nakahanda siya para sa ganoong bagay. Nakakatawa iyon para kay Frey at sinabihan siya ng babae na huwag maging bastos. Naglakad ang tatlo sa syudad habang tinatanong ni Prith kung ano ang nangyari kay Frey. Gusto niyang malaman kung paano natalo ni Frey ang lich ng ganoon kadali gayong dapat ay imposible yon para sa isang normal na mage. Sinabi niyang narinig na niya ang tungkol sa kanya noon, ang pinakawalang talentong estudyante ng akademya, at tinanong kung itinatago ba ni Frey ang kanyang tunay na kapangyarihan sa lahat ng oras. Walang ganang sumagot si Frey na mahirap sabihin. Maaaring sorpresahin ka ng buhay. Nagtitigan ng dalawa sa katahimikan hanggang sa nagkibit balikat ang blonde at binasag ang tensyon. Sumang-ayon siya na kahit ano ay maaaring mangyari habang sumusunod sa kanila ang babae. Pagkatapos ng lahat ng iyon, inimbitahan ni Prith si Frey sa kanyang bahay para makapagpasalamat siya ng maayos. Dahil sa formal na alok, natigilan at namula si Isabela habang hinihintay ang sagot ni Frey. Sinabi ni Frey na pag-iisipan niya ito kung may oras siya. Iyon ay ikinagalit ng kanyang kasama. Paano niya matatanggihan ang imbitasyon ng isang mahalika? Nang makuha ni Frey ang ideya, nagbago ang kanyang tono at sinabing baka pumunta siya kung may makukuha siyang kapalit. Lalo pang nagalit si Isabela, tinawag siyang bastardo, habang walang ideya si Frey kung bakit. Sumigaw siya na walang hiya ang paghingi ng pera, at sinagot niya ito na wala silang pera dahil sa kanya. Sa gitna nito, sinabi ng blonde na hindi niya ito iniinda ngunit tinanong kung bakit kailangan nila ng pera. Ipinaliwanag ni Frey na kailangan niyang gamitin ang Cosinfini Portal Stone at mahal ito, na nagpa-curious kay Prith. Pagkatapos ay nagkaroon ng ideya ang binata at naghalungkat sa kanyang bag, naglabas ng mga gintong barya bilang bayad sa pagligtas sa kanya. 3 gintong barya, 300 iba pa, na agad na ikinatuwa ng dalawa. Sinabi ni Frey na 20 ginto lang ang kailangan nila, ngunit iginiit ng maharlika na kunin nila ang lahat. Dahil doon, medyo napagod si Frey sa pag-isip na talagang spoiled rich boy ang bata. Patuloy silang naglakad at nag-usap habang muling inaanyayahan ng blonde si Frey. Nagbigay siya ng sunod-sunod na dahilan at nagsimula ng mapagod si Frey dito. Nang sa wakas ay sumabog si Frey, sinabi ni Prith na nagiging magalang lang siya at binanggit na ang kanyang ama ang humahawak sa lahat. Ngunit may nakakuha ng atensyon ni Frey at tinanong niya kung may ate ang binata. Sinabi ng blonde na nasa kaharian siya ng Luanable, ngunit ang babae lang ang pakialam ni Frey na ikinainis ng may pulang buhok sa likuran niya. Sabi ni Prith, ang kanyang kapatid ay galing sa pamilyang kilala sa pagpapalaki ng malalakas na mandirigma, at malamang ay madidismaya sila na hindi siya magaling sa mahika. Sinabi ni Isabela sa kanya na huwag mag-isip ng ganyan dahil mas malakas siya kaysa sa inaakala niya. Pagkatapos ay kinuha ni Frey ang atensyon ng binata at sinabihan siyang huwag mawalan ng kumpiyansa dahil narito ang isang gwapong lalaki para tumulong na ikinataranta ni Prith. Ngunit sinira ito agad ni Frey sa pagsasabing kontakin siya kung may ate ito o kahit tita na nagpasabog sa galit ni Isabela. Nagsimula siyang sumigaw sa kanya, tinatawag siyang isang ganap na manyak. Huminga ng malalim ang blonde sa loob ng ilang segundo at biglang tumawa. Sinabi niya na matagal na siyang hindi tumatawa ng ganoon at tinawag silang dalawang nakakatawang magkaibigan. Lumipas ang oras at pagsapit ng hapon ng araw na yon, sinabi ng blonde na oras na para siyang umalis. Inimbitahan niya sila sa kanyang bahay sa huling pagkakataon, sinasabing hindi siya mapapanatag hanggat hindi niya sila nababayaran. Muling sinabi ni Frey na pupunta siya kung may oras at nainis na naman ang may pulang buhok. Nagpalitan sila ng tingin sandali, tahimik na naghihintay na maghiwalay ng landas. Sinabi ni Isabela na itinuturing niya yon bilang isang magandang senyales. Nagpaalam sila at naisip ni Frey na maaaring maging mabuting kaibigan ang binata. Sabi ni Frey, mabait ang bata, tulad ng dapat sa mga maharlika, at sumang-ayon ang kanyang kasama, hanggang sa idinagdag ni Frey na napakalalim din ng kanyang bulsa. Iyon ay ikinainis na naman ng may pulang buhok. Wala ring ideya si Frey kung bakit siya galit sa pagkakataong ito, at nang sumabog siya, sinabi niyang hindi niya kasalanan, wala siyang pera. Kinabukasan, sinubukan ni Isabela ang lahat ng uri ng kasuotan at baluti, kabilang ang isang magarbong set ng mage, at tinanong si Frey kung maganda ba siya.
Sumagot si Frey na gusto lang niyang umuwi, pagkatapos ay sinabihan siyang pumili ng praktikal na damit sa halip na mga maarte na makakasagabal na nagpataranta sa kanya. Nagsimulang mainis ang may pulang buhok, pagkatapos ay sumigaw na masaya lang siyang sa wakas ay nakasuot ng magagandang damit, habang hindi pa rin maintindihan ni Frey kung bakit siya nagagalit. Sinabi ng tindera na mukhang mas gusto ng kasama niya ang mas simpleng damit at nagsimulang isipin ni Frey na